Hello po guys. Thank you po sa lahat ng dadaanan ng content ko na to. To God be the glory po talaga. God bless us all po. Season 16 po guys. Season 16 ng What is Written Truly Happened. Thank you so much po talaga sa lahat ng magtatapos ng bawat part ng content ko na to. Samot dalangin ko po sa ating creator na sana nga po pilitin yung tapusin. Try nyo pong tapusin bawat part. Kasi kahit papano po, yung ginugol ko po sana po lahat ng part kapulutan po nating lahat ng maliit na life lesson, maliit na motivation na magpapatibay pa po ng kapit natin, ng faith natin sa ating Panginoon, sa ating Creator. Kasi guys, wag na po tayong magpatumpik-tumpik, wag na po tayong magpa-delay-delay na saliksikin natin, hanapin natin yung talagang gustong katuwiran ng ating Creator na isabuhay natin sa bawat araw, sa bawat dilat ng ating mga mata, na malakas pa po tayo, na malusog pa po tayo. Pakita po natin sa ating Creator na sinisikap nating saliksikin talaga yung katuwiran niya. Huwag po nating ibaling ang ating mga puso't isip, ang ating desire sa magpapahamak ng ating kaluluwa. Kasi guys, napakamahalaga po. Gustong gusto po ng ating Panginoon na tayong lahat ay makasama niya dun nga po sa eternal life, dun po sa bagong langit at bagong lupa na inihahanda ng ating Creator para sa lahat po ng pagkakalooban niya ng salvation, ng bibigyan niya po talaga ng eternal life, yung pumbuhay na naghihintay sa ating lahat na mapipili niya, na magiging chosen po sa kanyang ultimate na pagbabalik ng kanyang bigatin Son. Amen to that guys. To God be the glory po talaga. Thank you po so much talaga sa makakakita at magtatapos ng bawat content ko na to. Samot dalangin ko po, samahan po tayong lahat ng ating Panginoon. Pagkalooban niya po tayo ng wisdom, ng strength na mapalapit pa po tayo sa Kanya sa bawat bukas ng ating buhay na kinakaharap ng humanity na to, ng huling generation na to, nakasama po tayong lahat. Kasi guys, hindi na po natin pwedeng ignorin pa na talagang itong nangyayari globally sa mundong ito hindi na po kagaya 20 years ago, 30 years ago, 5 years ago. Masasabi pa po nating kaaya-aya na talagang napakasarapang talagang mabuhay. Hindi na po natin pwedeng sabihin yon. Hindi na po natin pwedeng dayain ng sarili natin guys na oo, marami yung iba sa atin. Marami pa po talagang mga milyonaryo, negosyante, na nag-i-enjoy pa sa buhay nila kasi marami silang pera, marami silang means para makapag-travel, para mabili yung mga magagandang bagay, para makakain yung mga pagkain sometimes hindi naman din po healthy. Maraming mga pambili ng mga material na bagay na pwede nilang isuot araw-araw. Hindi na po natin pwedeng dayain ng sarili natin na yung mga bagay na yan ay totoong nakakapagbigay ng matagal na happiness, ng matagal na pleasure. Kasi lahat po yan temporal. Lahat po yan temporary. Kasi ang banal na salita po, ang banal na love letter po ng ating Panginoon ay nagpapahayag, naghahatid sa ating lahat na makakaunawa ng kanyang salita na ang lahat po ng dinadanas ng humanity, itong generation natin na to, lahat po yan temporary. Lahat po yan panandali ang pleasure lang, panandali ang happiness. Kasi ang ipinapahatid po ng Panginoon nitong huling generation natin, tayo mas hanapin natin yung hindi temporary. Ang gusto po ng Panginoon kasi mas asam-asamin natin yung buhay na paparating yung buhay na naghihintay sa atin Kasi ito pong pangkasalukuyan nating dinadaluyan ng ating buhay, ng happiness na nararanasan ng bawat isa sa atin. Ito po magwawakas na guys. Dilat po yan na katotohanan. Pawakas na po ito. Malapit na po guys. Hindi po natin masasabi guys. Kahit po marami tayong dokumentary na nakikita, naririnig, na minsan ini-ignore natin, pero minsan ninanamnam din natin, pinanonood din natin, tinatapos din natin. Kasi nga po guys, ang tao po kasi binigyan po ng Panginoon niya ng free will ng freedom Sabi nga po ng Panginoon guys, nakasulat po yan, biblically written po yan na, ang sabi po ng Panginoon, pababayaan kita habang nabubuhay ka. Gawin mo ang gusto mong gawin.
salitain mo ang gusto mong salitain. Pumili ka ng gusto mong piliin. Pero pagdating ng panahon na nahihirapan ka na, hinahanap mo na ako, nagpabaya ka, tinawag kita, gusto kitang maligtas, tatawanan po tayo ng Panginoon kasi naging matigas po ang puso natin sa pagtawag niya sa atin. Kasi sabi nga po ng Panginoon, binigay ko sa'yo, nandito ang kaliwat kanan, nandito ang mabuti at masama, ikaw nang bahalang pumili. Kasi meron po tayong sariling choice mas maganda na po guys na sa huling generation natin na to, mas ipakita po natin sa Panginoon na mas hinahanap natin, mas ina-aspire natin, na mapalapit tayo sa Kanya, na tinatahak talaga natin yung daan, na papunta sa katuwiran niya. Kasi mas ano po yun mas magbibigay po yun sa atin ng talagang pangmatagalang happiness, pangmatagalang pleasure. Kasi the more po nating hinahanap ng Panginoon, the more pong nadadagdagan yung spiritual nating pangangailangan. Kasi guys, yun po talaga yung importante. Yan po ay talagang dilat na katotohanan. Yun po ang mahalaga, yun po ang importante. Kasi po, mas gusto po ng Panginoon na karamihan talaga sa nilikha niya ay makasama niya, maligtas. Kasi mahal po ng Panginoon ng human being Pinaka-importante po yan sa paningin ng Panginoon, tayo. Itong katawan natin, itong nasa loob na to. Kasi inihanda na po ng Panginoon yung kalalagyan ng bawat isa na mapipili niya. Kasi nga po alam ng Panginoon siya po past, present, and future. Alam po ng Panginoon guys na maraming mapapahamak. Kaysa po i-aspire natin na mas hinahangad natin yung panandali ang pleasure, panandali ang happiness, mas piliin po natin guys yung pangmatagalan. Sabi nga po tanawin natin yung mas malayo. Yun po yung nakasulat. Yan po nakasulat talaga, Old and New Testament. Nakasulat po yan na mas tingnan natin. Tumingin tayo sa mas malayo. Kasi ito pong pangmalapitan, ito pong nakikita natin ng malapitan, magwawakas po ito. Guys, talaga pong kahit po natin ignorin, nandun na po talaga tayo sa last generation. Nandun na po tayo, nakailang baitang na po yung tribulation, nangyayari na po yan. Hindi pa lang po talaga ramdam ng karamihan sa atin. Kasi kumbaga sa intensity 1 pa lang, intensity 3 pa lang, wala pa po tayo dun sa intensity mas mataas. Wag na po nating hintayin mangyari pa yun bago pa natin hanapin ang katuwiran ng Panginoon. Guys, thank you so much po talaga sa inyong lahat na makakakita ng content ko na to. Samot dalangin ko po na talagang kahit papano po nakakapagtawid ako ng maliit na life lesson, maliit na life coach, maliit na motivation na magpapatibay po ng faith natin, ng kapit natin sa ating Panginoon. To God be the glory po talaga. Ang content ko po na to guys, about po ito sa huling mangyayari talaga, sa pinaka-trending na nangyayari hanggang sa dumating po yung pinaka-final event ng tribulation, yung pinaka-climax. Trending po ito. Ito po yung part by part isasabihin ko sa inyo na ayon din po sa napanood kong dokumentary na which is nakasulat din po. Ang una po dito, yun nga pong global disease. Yan po yung napanood ko sa isang dokumentary na inisa-isa niya po yung mga essence, yung mga importante, the most vital na mangyayari talaga sa mundong ito bago dumating yung pinaka-climax ng Great Tribulation. Subaybayan nyo pa po guys. Thank you so much po sa lahat ng magtatapos ng content ko na to. Samot dalangin ko po na ligtas pa rin tayong lahat, na mapasama tayo sa magiging chosen na pagbibigyan talaga ng Panginoon ng salvation at bibigyan niya ng eternal life. To God be the glory po talaga. Ang unang-una pong naintindihan ko sa pinanood kong dokumentary, yun nga pong global disease. Ang mga sakit po talagang nandito na sa tinatamasa nating mundo, mas vital pa po, mas fatal po, mas lethal. Kasi nga po nandun na talaga tayo sa last generation. Sundan nyo pa po guys. Sana po tapusin nyo mula part 1 hanggang sa magiging pinaka-final part nito. Amen to that guys. Thank you po. Always be steadfast in your faith to our Creator. Don't lose your faith guys. Thank you so much po. To God be the glory po. God bless us all po.